So by the way, no, yung ating pag-usapan natin ngayon, paano po ba maging mabilis yung cash flow ng ating negosyo na native chicken. So kung ginagawa na po natin na negosyo yung ating native chicken tulad sa atin, yun ang kailangan natin ay i-record talaga natin yung ating mga expenses at saka yung ating mga, kung magkano yung in total natin na nabenta po na ating mga native chicken, para malaman natin yung direction o kung ano po yung dapat i-adjust sa ating mga, sa ganitong negosyo na native chicken. So ito ay para lang ito siya sa akin na idea. Ang pinakasimpleng paraan lang talaga para mas mabilis yung cash flow, in Tagalog, pagpaikot ng pera. Una ay pwede ka namang magbenta ng mga fertile eggs. Actually may fertile eggs ako dito na pwedeng ibenta sa sampin, basilan or mga shamuasel, pero hindi nyo nakikita na nagbenta ako ng ganyan dahil mas mababa yung kikitain natin kapag magbenta tayo ng fertile eggs. Although medyo mas mahal siya kasi yung presyo niya nasa around mga 45 to 50 pesos bawat itlog yung ating fertile eggs. Ang ano ko lang kasi sa ating mga sisiw, since meron tayong pure lines, example yung ating sampin, pag this old pa lang, week old, 2 weeks old, ay pwede na tayong makapagbenta. So ibig sabihin na mas mabilis yung pera kapag magbenta po tayo ng ng mga sisiw. So ang ganito kasi na format yung ating purpose, supposed to be format ito, pero kaso kasi meron tayong pure line, so merong bubili sa atin ng mga sampin tulad ng nakaraan, mga estudyante. So yan, sisiw pa lang mabenta na siya. So mas mabilis lang na maikot yung yung cash flow ng ng ating ganito na negosyo na native chicken. Hindi kasi ito katulad sa mga layer na manok na araw-araw pwede ka magbenta kasi araw-araw may nangingitlog sila. Ito hindi. Kailangan hintayin mo na mapipisa yung mga sisiw. Kailangan mo, kung per kilo naman, kailangan hintayin mo 3 to 4 months bago po natin na ibenta ng ganon. So medyo matagal ang paghihintay ng ganito na klase ng mga manok, hindi katulad sa mga paitlogin na mga manok, di ba? Ang sa akin, hindi ako may nag-inquire gustong bumili sa atin ng mga fertile eggs na basilan, sampin, shamuasel. Mas pinipili ko talaga na hindi ako magbenta kasi alam nyo po, kapag merong napipisa dito bagong pisa ng mga sampin, medyo magbigay sa akin kasi ng saya. Kumbaga excited tayo na pupunta dito kasi may mga bagong sisiw. Excited tayo na mayroon tayong mga bagong pugad ng mga sisiw na makikita. Kumbaga nakakatanggal siya ng stress. Kaya kailangan ko lang hintayin na umaabot po siya ng mga 21 days para mapisa at para maging masaya naman tayo, di ba? So yun lang po yung pinaka-simpleng paraan para mas mabilis yung cash flow ng ating negosyo native chicken. Number 1, pwede kang magbenta ng fertile eggs. So then pangalawa, yun nga, mag-alaga ka ng mga pure lines na manok para sa sisiw pa lang pwede ka makabenta. Sa ganong paraan, sa ganong simpleng paraan ay mabilis yung pag-ikot ng inyong pera. Hindi ka na maghintay ng 3 to 4 months. Kahit mga this old pa lang pwede ka nang kumita sa pag-aalaga ng native chicken. Actually sa akin dito talagang nililista ko talaga lahat ng mga gastusin dito sa ating mga manok.
Para yun nga, yung sinasabi ko kanina, pwede nating i-adjust ang presyo ng ating mga manok at malaman natin kung lugi ba tayo or hindi. Kasi malay natin, nag-alaga tayo ng mga native chicken, ginagawa natin yung negosyo, hindi natin alam ilang taon na pala tayo nalulugi kasi wala tayong inventory o monitoring sa ating mga manok. Medyo hindi siya maganda na negosyo kapag ganon. So kailangan naka-record ang lahat kung magkano na po yung ginagastos natin dito, kung nabawi na ba. By the way, nagtatanong pala na kung magkano yung presyo ng ating mga days old, no? Sa days old pa lang binibenta ko siya ng 100. Pag umabot po siya ng 1 week old, 120. Pag 2 weeks old, ayan, 150. Tapos pag 3 weeks old, ganon, 170. Pag 1 month old, 200. So ganon lang po yung presyo ng aking mga sisi. Sa mga nagtatanong, ang location namin, by the way, kasi maraming nagtatanong saan ba yung lugar namin dito, ay nandito kami sa may Alai, Bukidnon. Boundary ito ng Cagayan de Oro City at saka Bukidnon. Pwede kayo mag pick up kung may pira kayo, pwede naman natin ipa-ship yung ating mga manok kahit saang lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang problema dyan, okay, may trusted tayo na shipper, kaso ang problema, may kamahalan talaga ang shipping. Okay, pero kung gusto nyo magkaroon ng ng pure lines na mga sampin, wala tayong magagawa. Ako nga, pagsisimula ko dito, talaga magastos talaga sa pagpili ng mga manok like sampin, basilan, shamuasen, mga mahal talaga yung nagsimula ako dito. Pero sa kagustuhan natin na pwede tayo makabinta pala ng mga sisyo ng ganyan, ayan, pinipikit ko na lang yung ating gastos dito. So yan, pabahay, magastos yan, yung paggawa ng rinse net dito, yan, ganyan din, kulungan pa, ayun, magastos talaga. Kaya hindi pwedeng hindi tayo kikita, hindi pwedeng magpakain lang tayo dito, hindi po pwede. Hindi po pwedeng puro ganun na lang. Dapat isaalang-alang natin na dapat kumikita yung ating mga manok. Kung wala, nako. Sa iba, nakita ko sa iba, kumikita na sila sa kanilang mga native chicken pero hindi nila pinapakita yung kanilang monitoring at saka inventory nila. Baka yung tinitingnan nila yung pagbenta lang, yung gross lang nila na sales, di ba? Yung net hindi nila nakikita. Mahal din po yung feeds ngayon. Imagine 40 pesos per kilo. Mix kasi ito, yung isa na feeds na minimix ko 36 yung per kilo. So mahal. Kaya wag mong ibigay sa mga barat na mga buyer, wag mo silang ipasanay na bibili sila sa inyo yung mga barat na mga buyer. Kasi kung ganon, nako, kawawa ka. Pero sa akin, ngayon lang to may bumili sa akin ng mga per kilo, but hindi ako masyadong nagbibenta ng per kilo. Tagal maghintay. Talaga 3 to 4 months. Mas mabuti mga sisyo na lang yung ibibinta ko, madali pa. Yan mga feeds nila, dali maubos. Yung pang layer na manok, maganda yon kasi araw-araw silang kumukulikta, araw-araw din silang nagbibenta. Ito iba sila. Actually, gustuhin natin na sa layer kasi maganda. Kaso nga lang, hindi tayo expert diyan. So hindi na lang tayo papasok sa hindi natin alam na mga bagay. Dito tayo, medyo matagal na tayo dito. So marami na tayong pinagdaanan dito. So let's say for example, alam na natin yung pasikot-sikot sa pag-alaga ng native chicken. So dito na lang tayo sa negosyo native chicken dahil ito yung pinaka
expert po natin kung paano sila alagaan ng tama at paano tayo kumikita at paano magbenta po sa ating mga native chicken. So yan lang po for today at hoping na meron kayo nakukuha po na idea sa ating mga simple na tips ngayon at regarding po sa ating video today.